So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philip Noise. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video ito is mula naman kay Viral Broadcast PH. So, meron ito pabagat na breaking news. Sara Duterte na corner na Mary Grace Pietos lumantad na at tumistigol laban kay Sara. Question mark. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin doon ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. Mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin, baka agawin ba ng China? Aga na babagat ng video ito, breaking news, Sara Duterte na corner na Mary Grace Pietos lumantad na at tumistiko laban kay Sara. So alam niya naman na kakabalita pa lang ngayon na sufficient yung ni impeachment ni Sara Duterte. So sana mag-proceed talaga para Viral Broadcast PH, Attorney Enzo Pilipinoising. Like, comment, share, subscribe. House of Representative na din, credits, then start. Ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Takot na ngayon si Sara Duterte at iba pang mga kaalyado dahil nabisto na sila hinggil sa lumabas na 18 ex-marines kasamang abogadong si Atty. Baligod na nagbigay ng kanilang affidavit sa di umano'y mali-maletang pera na ibinigay kina PBBM, mga senador kasama sina Lacson at Soto, mga kongresista na karamihan ay mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara Duterte at ng ICC investigators na umano'y binigyan din ng maletang pera na nagkakahalaga ng $2 million. Ayon sa Director General ng National Bureau of Investigation na si Atty. Matibag, ay plano umano ito ng kampo ng mga Duterte para sa destabilisasyon at sirayan ng imahe ng mga senators at congressmen na pinangalanan. Ayon kay Matibag, ay maliban sa 18 ex-marines ay meron pa umanong lalabas na mga dating opisyal para sa planong suportahan ang 18 ex-marines. Subalit, maagang nabisto ito ng NBI. Pinasopena na sila ng NBI upang maimbestigahan. Nais ng National Bureau of Investigation at mga otoridad kung sino-sino ang totoong mga utak at kung magkano ang ibinayad sa kanila. Nagbabala naman si dating Senador Antonio Trillanes, kina Baligod, Mike Defensor at sinumang nasa likod ng 18 ex-marines dahil babalikan sila ng ICC dahil sa paninira at pambibintang sa mga ICC investigators. Maraming nakitang loopholes sa mga pahayag ni Baligod at ng 18 ex-marines. Una na rito ay ang pagdamay kay ML Party List Representative Laila de Lima na umano isa din sa binigyan ng maletang pera. Hindi pa nahalal si dilema noong 20... Yan naman talaga yung pinakapalpak na nangyari sa gawa-gawa nilang yung kay Dilima talaga. And yeah, I think kapag talaga lalabas talaga yung katotohanan. So sana talaga matuloy na yung impeachment trial para mahatulan na. Diba kasi sobrang taas pa naman na ng expectation nila, diba, na magpipresidente si Sara. So tignan natin. 2024 kung kaya paano siya nabigyan ng maleta. Nakalaunan ay humingi sa Baligod ng paumanhin dahil aniyay isa itong pagkakamali. Isa pa ay ang pag-deliver umano ng maleta sa bahay ni PBBM sa Paway, kung saan nasa lawag naman ang bahay nito, hindi sa Paway. Nais kasi ng kampo ng mga Duterte na pigilin ang pagsulong ng impeachment kay VP Sara Duterte kung kaya, ayon kina Matibag, ay kung ano-ano ang kanilang mapalabas. Hindi na talaga mapipigilan ang impeachment ni Sara Duterte dahil pasado na sa sufficiency in form at sufficiency in substance ang nasabing impeachment. Ang susunod dito ay dadalhin ito sa plenaryo upang pagbobotohan. Tiwala ang nagsusulong ng impeachment na makakakuha ito na mahigit 105 na boto or 1/3 mula sa mga mambabatas, lalo na at matibay ang mga ebidensyang napapaloob sa impeachment sa vice-presidente. Ayon kay Representative Atty. Bel Zamora, ay nakita nito ang ebidensya galing sa NBI sa seryosong pagbabanta ni Sara Duterte kay PBBM sa unang ginang at dating Speaker of the House. Aniya ay tiwala siya na makukumbinsin nito ang Senado na bumoto upang i-convict si Sara Duterte. Kabilang sa mga kasong napapaloob sa impeachment ay disloyalty to the public trust, bribery or panunuhol, inciting to sedition or grave threat, plunder at malversation of public funds. Malalantad sa taong bayan ang laman ng mga bank accounts, hindi lang ng Vice Presidente pati na rin ang buong pamilya ng mga Duterte. At marireveal sa taong bayan kung sino nga ba si Mary Grace Pietos na isa sa mga pumirma at nakatanggap ng budget ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Binigyan ng 10 araw si Sara Duterte na sagutin ang mga reklamo laban sa kanya sa Justice Committee ng Kamara. At kung hindi ito sasagot ay itutuloy pa rin ang Yung din, may nabalitaan ako na parang may humamon ng debate kay Sara Duterte. Granada ata yung apelyido nun. Sobrang solid nun, par. Like sa sobrang tapang ng hamon is yung mga supporter ng mga Duterte is ina-ad hominem na lang nila yung babae na yon. Like, men, 'di ba? Doon na lang sila sa physical tawag diyan, bumabanat, 'di ba? Well, ganyan talaga siguro kapag hindi nila kayang sabayan yung argumento, pipisikali nila.
'Di ba? ng impeachment sa darating na March 17 sa plenaryo. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin tungkol kay Madriaga. Maraming bagong developments ngayon kay Madriaga. Una, mayroon na namang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Madriaga. Mayroon tayong ipapakita mamaya. Ang isa pa, talagang kinumpirma na ng NBI na totoo yung pagbabanta sa buhay ni Madriaga. Medyo ano ito mga kabunyog, kumpirmado. Kinumpirma ng NBI. Ni Attorney Melvin Matibag mismo ang nagkumpirma. At dahil dyan, mayroon ng motion, mayroon ng resolution. Mayroon ng resolution na final si Congressman o si Representative Chel Jokno. Si Chel Jokno na mismo hinihiling niya na ilipat sa kustodiya ng Justice Committee ng House itong si Ramil Madriaga para masigurado ang seguridad niya at yung availability niya kapag pinatawag siya sa hearing ng House Justice Committee. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga kailangang i-secure itong si Madriaga. Kaya mayroon ng resolution si Congressman Chel Jokno na final, mga kabunyog. So, Tsaka din tayong mga mga spectator or mga nanonood lang, 'di ba, is parang tawag diyan. Maano din tayo sa kasi kapag dalawang malalaking tao yung nag-aaway-away is nagpapalitan sila ng mga witness, ng mga pasabog, ng mga mga whistleblowers, which is yun nga, nasa sa inyo na lang or nasa sa atin na lang talaga kung ano yung paniniwalaan natin. Kaya dapat talaga paliman natin yung pag-iisip habang ina-analyze natin yung mga bagay-bagay. Like kita nyo naman, Madriaga, tapos 18 ex-Marines, diba? So kayo na lang ang humusga doon kung sino sa kanila yung kapani-paniwala. Or siguro pwede naman tayo mag-base sa evidence diba? Yan nga, I think tagilid yung mga Duterte dyan kasi hindi naman sila mga mga evidence-based More on intriga lang naman sila. Kita nyo yung 18 Marines na yan, ano bang baon yan? Salita lang. Diba? Or kung may mga ebidensya man, wala, sobrang hilaw pa. Diba? Unlike yung kay Madriaga talaga, parang nakasama niya, like parang right hand niya. Di ba? Parang marami talagang alam. Nangyari kasi ngayon, parang 18 yung inilabas nila. Para yan? Para hindi mahalatang kabado. Kasi dati si Guteza lang sobrang kabado na siya lang mag-isa Di ba? Tapos ngayon 18 Marines na. So parang pampaboost ng ng loob nila. Nakakaano talaga. Kayo na lang din bahalang humusga. Ito mga kabunyog, ang ebidensya na magpapatunay na kilala nga ni Sara Duterte, malapit sa kanila sa mga Duterte si Madriaga. Ito ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Ayan may picture dito. Yan, nakikita nyo, Zoom meeting yan. Zoom meeting yan mga kabunyog. May Zoom meeting siguro nung sayang din natin makita. Naka-background na kasi itong video to. Panahon ng eleksyon ito noong 2022. Kandidato noon sa unit team, si Harry Roque, si Jinggoy Estrada, tapos Vice President si Sara. Tingnan nyo kung sino yung makikita dyan sa Zoom meeting na yan. Yan yung nasa kaliwa sa taas, si Ramil Madriaga yan. Yung nasa kanan sa taas, si Sara Duterte. Yung nasa baba, sa left, o sa kaliwa, si Harry Roque. At sa kanan naman sa baba, si Jinggoy Estrada. Pwede ka bang makipag-Zoom meeting sa mga yan? Alam nyo, hindi ako ganyan wala akong... Yan din yung mahirap sa kanila kasi may mga ebidensya na tinatanggi pa nila. Diba? Like, yun? Kapag kayo, banat ng banat kahit walang ebidensya. Pero kapag kayo yung balandrahan ng ebidensya, like, parang wala lang sa inyo. Yan din yung nangyari kay Jinggoy Estrada di ba? Nung paglabas nung sino yung malaking lalaki, di ba, na parang may mga picture pala sila ni Jinggoy, tapos sasabihin niya nagpa-picture lang. Tapos malaman-laman natin may iba pa pala silang picture. Di ba? Tapos sa birthday pa. Tapos sasabihin hindi kilala. Yan yung lugi talaga. Hindi ko kaya yung ganyan.
Mga kilalang tao naman yan. Jinggoy Estrada, Harry Roque, Sara Duterte. Tapos makakapag-Zoom meeting ka dyan? Mahirap yun. Kaya, ang layo nung sinasabi, ang layo nung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala yung Ramil Madriaga na yan, hindi niya yan naging aide, hindi naging staff, walang naging kaugnayan yan sa kanila, sa Duterte. Pero tingnan nyo, tingnan nyo. Actually, mayroon pang isa dyan. Kumalat din ito sa social media. Yung birthday ni Ramil Madriaga, grinit siya ni Sara mismo. Grinit siya ni Sara mismo. Ang tawag sa kanya, Sir Ram. Grinit. Tapos hindi kakilala. Tapos ikaw Sara Duterte ka na. Sara Duterte ba? Correct me if I'm wrong. Tapos igigreet mo yung isang tao na Sir Ram. Di ba? Parang may respect pa rin. Or parang, ka-level. Or, basta may some kind special respect para sa tao na yan. Di ba? Senior ka sir. Kasi kung hindi, parang lang yan manong, kuya. Pero kita nyo naman, grabe yung formality. May instances kasi yan. Di ba? Or pwede din, di ba? Na may respect kasi, syempre, di ba? Meron silang mga ginagawa na alam nilang dalawa kung ano yun. Pwede din yun. Dahil hindi natin sinasabing yun talaga kasi ongoing pa naman yung yung impeachment di ba? Malay natin lalabas yan kapag impeachment time na. So isa din pala sa abangan natin to si Madriaga yung kasi yung kay Piatos kasi ako mas excited, tapos meron pa palang Madriaga, tapos meron pang sa BPI yata yun, yung sa Amlak na yan. Sobrang dami, kaya nga for sure sobrang masasaktan yung mga Duterte dito kapag uusad tong impeachment na to. Tuloy. Happy birthday, Sir Ram. Kaya, alam nyo mga kabunyog, di ba nag-release ng statement si Sara Duterte? Ang sabi niya, hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga, hindi ito naging staff niya, hindi naging aide, o kahit anuman, wala itong kaugnayan daw sa kanila. Yung mga ganyan, pwede ba yan? Zoom meeting, Sara Duterte, Harry Roque, Jinggoy Estrada, at saka Ramil Madriaga. Hindi pa naman pinapaliwanag kung kailan yung Zoom meeting na yan. Pero yan yung siguro yung mga ipipresent. Pag nagkaroon ng hearing sa Kamara, syempre ipipresent si Madriaga, kikwestiyonin ang kredibilidad niyan. Totoo ba talaga na may kilala niya o kilala siya ni Sara Duterte? Totoo ba na naging part siya ng makinarya ni Sara Duterte? Ayan yan na yung mga patunay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya actually hiwa-hiwalay ko kasing nailalive ito, pero mula pa ng nagiging topic ko ito, marami nang lumabas na mga ebidensya marami na. Yung birthday ni Madriaga, grinit ni Sara. May video nun. Nung dumating si Sara sa Matnog, Sorsogon, galing Mindanao, may nag-convoy si Sara Duterte galing Mindanao, tumawid ng Visayas. Pagtawid niya ng Alin Samar to Sorsogon, Matnog, pagdating ng Matnog, sinalubong siya ni Madriaga. Yung grupo ni Madriaga, may video nun. Tapos sinabi niya, Sir Ram, tinawag niya si Madriaga. Kaya napakahirap, yung sinabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, ang hirap paniwalaan na niya. Mukhang ito, mapapahiya ang kampo ni Sara dito. Tsaka kung if ever totoo talaga yan since tinanggi nga, so meaning malaki yan. Diba? Tinanggi. Parang siguro nung time na lumabas yung Madriaga na yan, nagpanic siya ng malala. Diba? Tinanggi. Or siguro nagkaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan. Yan din talaga yung isa sa mahirap kapag gagawa kayo ng mga illegal tapos meron kayong kasama. Kasi pwede kayong maglaglagan sa hinaharap Diba? Which is good thing na rin yun. Diba? Kasi mas lalo lang pinapalakas yung, walang usok na nakikimkim. Walang sikretong hindi nabubunyag. Siguro nagkaroon ka ng partner in crime for a reason. Para mabuko ka sa hinaharap, di ba? Sobrang amazing ng universe Mga kabunyog. At marami pa daw. Ang nangyayari nga, inuunti-unti. Yung grupo ni Madriaga, pa isa-isang naglalabas ng mga prueba at ebidensya ng resibo. Pero mahirap i-deny ni Sara yan. Kahit si Harry Roque pala, hindi niya talaga ma-i-deny na kilala niya si Ramil Madriaga. Ang totoo nito, diyan nga naghinanakit si Madriaga kay Sara. Kasi, panahon ito yata, itong Zoom meeting na ito, panahon ito ng kampanya sa eleksyon.
Panahon yata ito ng kampanya noong 2022. Sa 2022 elections kasi, Uniteam, kandidato nun si Harry Roque, kandidato rin si Jinggoy, tapos si Sara Vice. Siguro pinag-uusapan nila dyan sa Zoom meeting, paano tutulungan ng grupo ni Ramil Madriaga ang kandidatura ni Harry Roque at saka ni Jinggoy. Ngayon, pinapakiusap ni Sara kay Ramil Madriaga na suportahan naman si Harry Roque at si Jinggoy. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, matapos kasi yung eleksyon na yan, nanalo si Sara Duterte, nandun pa mismo si Ramil Madriaga sa inauguration ni Sara sa Davao. Ha? Tapos, doon na nagka-problema. Yung sunod kasing nangyari, si Madriaga tumulong doon sa mga farmers o magsasaka ng Bataan. Ay, yung mga magsasaka ng Bataan, di umano, kinakamkam, linaland grab ni Roque yung lupa kasi tatayuan yata ng Pogo Compound. Nagalit si Roque kay Madriaga, tapos kinasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman. Pagkatapos nakasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman, Yan. Yan yung isa sa makakapagpalakas, di ba, ng mga daladalang expose ni Madriaga. Kasi, meron silang conflict ni Harry Roque. Di ba? Yan talaga yung literal na parang hindi ka lang binayaran para lang mag-whistleblower or, gawa-gawang witness. Ang nangyari sa'yo, nagkatrayduran kayo ng kasama mo sa ka-illegal business. Di ba? Nagkasuhan kayo. Na then yung isa, nakapag-decide, okay, nilalaglag ko kayong lahat. Di ba? So, parang dun pa lang, may mas malaking porsyento tuloy na mas kapani-paniwala pa tong si Madriaga kaysa dun sa 18 ex-marines, yung kay Guteza or whatsoever. Di ba? Or kayo na rin din bahalang humusga. Kinantihan. Sabi ni Madriaga, gumanti si Roque, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Nag-imbento daw ng gawa-gawang kaso ang mga di umano'y kinidnap, yung mga Chinese doon sa, siyempre, maraming kagrupo si Roque ng mga Chinese na sangkot sa Pogo. Yun yung Ngayon, humingi yata ng tulong si Madriaga kay Sara na kung tulungan siya sa problema na ginawa sa kanya ni Roque, na kinasuhan nga siya. Hindi daw tinulungan ni Sara. Doon na nagalit si Madriaga kila Sara. Kumbaga, grabe ang tulong niyang ginawa para sa Siyempre, mas matimbang kay Sara Duterte si Harry Roque. Sobrang ni Harry Roque. Like magnet, ganun. Di ba? Kung may susunod man kay Robin Padilla sa loyalty na yan sa mga Duterte, si Harry Roque par. Si Bato, hindi ganun yun kalakas yung loyalty nun eh. Di ba? Kasi sabi niya, willing siyang samahan si Duterte sa Hague pero nagtatago siya ngayon. So, doon pa lang si Bato. Pero si Harry Roque talaga par. Yan talaga yung kahit anong gawin ng Duterte, ipipraise niya. Diba? My goodness. kandidatura ni Duterte, ni Sara. At maraming pinagawa sila Duterte, sila Sara, kahit mga alanganin, ginawa ni Madriaga. Tapos nung humingi siya ng tulong, dahil nga ginigipit siya ni Roque, o hindi man daw siya tinulungan. Yan yung dyan. So nakikita natin dyan, kaya hindi totoo yung sinasabi ni Roque na hindi nila kilala si Madriaga. Tingnan nyo yan. Ipe-present yan. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, marami pa. Yung cellphone daw ni Madriaga, yung 3 cellphones na nasa kustodya ng korte, kasi ebidensya yun sa kaso, nire-request nila na ilabas kasi marami pa daw doon na mga ebidensya. Mayroon yatang mga call logs. Ibig sabihin, may mga patunay doon na nag-uusap si Sara at saka si Madriaga. Sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview eh. Kaya ito, mahihirapan talaga si Sarang idinayan. Ang dami tambak ng ebidensya. At saka hindi yan simple. Kung ganyan na nakakapag-Zoom meeting ka kay Jinggoy, kay Harry Roque, kay Sara, ibig sabihin hindi ordinaryong tao ito si Madriaga. Malalim ang koneksyon niya sa loob ng Duterte. Hindi ka naman pagkakatiwalaan ng ganyan. Makakapag-ano ka ba ng ganyan? Ako nga nung hindi ako, kahit ako founder na ako ng Bunyog founder ako, chairman ng Bunyog. Hindi ako basta-basta makakapag-connect sa mga politikong ganyan. Ako nga, wala naman ako masyadong kilalang politiko. Kasi kailangan talaga maano ang koneksyon mo. Ito yatang si Madriaga, magaling mag-connect sa mga politiko. Pero hindi ka naman pagkakatiwalaan ng politiko kung hindi ka nagpapakita ng parang pala siya, parang manager type, ganun. 'Di ba? Malupit. 'Di ba? Kung yan yung role ni Madriaga, malupit siya par. Malupit siya. I think may talento siya. Yung nga lang nasayang doon binigay yung talento sa mga kurakot din eh. 'Di ba?
Mga taong kaya lang ubusin yung 100 million ng 11 days. Ano mo? Ano ba yung kakayahan mo? Yung skill mo, yung pagkatao mo. Kaya yan, marami na tayong pinakitang video ni Madriaga na kapag Zoom meeting kay Sara Duterte. Kaya mahirap ng ito? Mahirap ng i-deny. Mahirap na yan i-deny. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang nangyari, di ba sumulat yung abogado ni Madriaga sa NBI? Kasi nga, noong ano ba yun? Anong pitsa ba yun? March 3 yata yun eh. March 3 ba yun? Nito umanong March 3, may nangyari doon sa BJMP sa Camp Bagong Diwa. Doon kasi nakakulong si Madriaga. Ngayon, pinagtangkaan niya ang buhay ni Madriaga. Kaya ang ginawa ng abogado ni Madriaga, sumulat sa NBI, humingi ng tulong. Humingi ng tulong. Ngayon, mga kabunyog, kaagad-agad naman ang NBI nagpadala ng team. Nagpadala ng team doon sa BJMP mismo. At in-interview si Madriaga, ano ba talaga ang pangyayari? Nag-interview doon sa mga nakakita, tiningnan yung CCTV. O ngayon, kumpirmadoan niya, sabi ni Attorney Melvin Matibag, salamat Mincho Yamamoto salamat sa pag-send ng donations. O ngayon mga kabunyog, sabi ni Attorney Melvin Matibag ng NBI, talagang kumpirmado na pinagtangkaan ang buhay ni Ramil Madriaga. Ito daw yung matindi Pero syempre, ayaw paniwala ng mga DDS yan. Sa kanila kasi parang, inaano na si Sara Duterte. Pero kung iisipin mo, may malaking possibility. Di ba? Parang susi yan ng mga sikreto mo So ano bang gagawin mo? Patahimikin. Diba? Ayun nga, up until now nga, medyo nagdududa pa nga tayo nung nangyari kay yung sa DPWH. Diba? Kasi parang ganun-ganun lang. So itong ganito, si Madriaga dapat talaga 24/7 to na may magbabantay. Diba? Kasi wala, malaking tao na yung kalaban niya. Tuloy. Ang nagtangka sa buhay niya ay isang inmate o PDL, kalilipat pa lang doon, galing ng kulungan sa Pasay. Kumaga linipat doon sa Camp Bagong Diwa, sa BJMP. Parang parang talagang sinasadya na iligpit yata si Madriaga. Parang ganun Ang laki daw ng katawan. Tapos, kalilipat pa lang ng nasabing inmate, galing sa Pasay. Tapos pagkalipat, noon, yun, na-involve na sa insidente kay Madriaga. Kaya sabi ni Attorney Melvin Matibag, yung pinadala niyang team na nag-imbestiga ay nakumpirma na totoo yung sumbong na pinagtangkaan nga ang buhay ni Madriaga. Makikita rin daw ito sa CCTV. Mabuti daw at nakahingi ng tulong si Madriaga. Mga kabunyog. Ito yung ito yung sinabi mismo ni Attorney. Pero yun nga, kung totoo talaga siya, medyo nakakalungkot na nakababahala na parang kapag makapangyarihan ka talaga na tao pala, kahit kulungan pa yan. Alam naman natin yung kulungan, hindi talaga madaling pasukin yan kasi binild yung kulungan na no way in, no way out. Na yung hindi ka pinapayagan kasi pwede ka naman makapasok doon, di ba? But sobrang nakadesenyo siya na mahirap siyang pasukin, tapos mahirap ka ring makatakas. Yan yung pinaka main ng kulungan talaga. So ngayon, kung totoo man to, grabe connections, power, imposible lahat. Biruin nyo, magpadala ka doon ng yun, parang birador. Diba? Grabe. Melvin Matibag. Kaya ngayon, ginagawa na ng paraan ng NBI na masecure si Madriaga. Kasi isa ito sa mga pangunahing testigo sa impeachment ni Sara. Handa itong magtestigo, itong si Madriaga. Ito yung balita, mga kabunyog. Ito yung balita. Ayan. NBI, kinumpirma ang tangkang pananakit kay Ramil Madriaga sa detention facility. Ang ginawa namin dyan, nagpadala kami ng team to investigate. Nakita doon na meron talagang attempt to harm him, Madriaga. He was pushed to the corner. Ang nakapagtataka po dito, itong inmate na ito, kalilipat lang. Galing ng Pasay, nilipat doon. Ito po yung mismong sinabi ni Attorney Melvin Matibag. Ni Senator Loren Legarda, bakit hindi nakapag-apila on time? Kaya ang ruling ng Korte Suprema ay hindi on the merits because you failed to file the appeal within the reglementary period.
So, yun lang naman muna. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Viral Broadcast page. Supportahan niyo yan. Tapos, courtesy na rin sa House of Representative Attorney Enzo. So, yeah, courtesy to them. Courtesy to them. So, yeah, yun lang naman, men, na yung kay Madriaga. Grabe yun. If ever totoo yun. Nakakabahala. Sobrang alarming. Actually, dito ko remember maalala yung yung kay Bryce. 'Di ba si Bryce nung pinangalanan niya si Jinggoy at saka si Villanueva, nag-request siya na wag siya dun sa Senate. Sa Senate ba or sa basta something like that, NBI, correct me if I'm wrong. Kasi syempre baka daw manganib yung buhay niya. Tapos sinabihan ni Jinggoy, anong tingin nyo? Something like that. Anong tingin nyo sa Senate? Parang madali pasukin or whatsoever. Diba? Like, man, wala ka na doon. Diba? Kung takot yung tao, respeto mo yun. Diba? Tsaka hindi naman yan basta-bastang especially. Sobrang yung mga dala mong salaysay makakasira, yung dala mong mga salaysay makakasira ng buhay. Of course, posible lahat. Diba? Tsaka especially may access kayo dyan sa Senate. So, yeah. Kita nyo yon. Yung kay Madriaga may bagong lipat. Tapos biglang, kinumpronta agad. Buti na lang talaga, hindi tinuluyan. Kasi kung tinuluyan yun, yari. Diba? May isa na namang witness yung matatahimik. Yan yung mahirap dyan. Kaya, yeah, I think yung mga expose ni Madriaga is, syempre, hindi natin talaga siya 100% totally na paniniwalaan, but let's see. Hintayin na lang natin yung impeachment ni Sara Duterte, which is malapit na yon. And then sana talaga maitawid nila yan sa Senado. Diba? Ngayon pa nawala si Bato. Don't tell me isasali nyo sa bilangan or butuhan si Bato, ha. Hindi pwede yan. Hindi kami papayag dyan. Diba? At saka dapat si Senator Robin Padilla yung diba? Kasi si Robin Padilla may Amerikana ba yun? Gustong ng citizenship dito sa bansa natin. Tapos nag-no daw siya kasi hindi nakapunta yung Amerikana na parang dapat paglaanan mo, something like that. So sana same as dito din kay Bato, call out ni Robin Padilla, diba, na ba't ka bubuto, wala ka dito, diba? Dapat pumunta ka muna dito bago ka boboto, diba? Sana i-correct nila yan. And well, for me, up until now talaga, hindi talaga ako hindi ko talaga siya masasabi na may percentage na may impeach talaga si Sara Duterte, especially Senate yung mag-decide na may mga kalyado din sila. Tapos yun nga, parang pinakita ni Sara Duterte na tatakbo siya, parang panakot sa kung sino matatangka, na huyo kayo pagdating ng eleksyon. Alam naman natin na yung ibang mga politician talaga is mukhang trono, mukhang pwesto, diba? Mukhang pera, magnanakaw. So, yeah. Natin maano dyan. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi nyo dito sa comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kayo, para sa inyo, sino yung mas, yung lang naman, yung mga nasa puso nyo, mas, tawag dyan, may malaking credibility. Si Madriaga ba or yung 18X Marines? Comment down below. So, yan yung pag-usapan natin sa comment section. So that's it. Thank you so much for watching Believe in Noisy, Attorney Enzo, Viral Broadcast page. Like, comment, share, subscribe. Philippine Noise is out.